Sound check. Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning worship service. This is the Jesus Christ Baptist Church. At salamat sa Diyos sa napakagandang araw. Pero ramdam ulit agad natin ang matinding init. At nevertheless, salamat sa Diyos sa komportabling bahay, sambahan na kanyang pinagkaloob ho sa atin. Today is Sunday, it's the Lord's Day, and tayo ho ay nasa tamang lugar at sa biyaya ng Diyos ay gagawin ang tamang gawain ng pagsamba sa ating Panginoon. At ang first part ho ng ating gawain ay walang iba kundi ang ating Sunday School at ating pinag-aaralan ang isang, actually we can say na pinakamahalagang bagay. Isa sa mga dakilang purpose ng Panginoon kaya tayo nilalang ng Diyos ay walang iba kung hindi sambahin siya. We are studying about worship. At ngayon makikita ho natin, titignan natin yung koneksyon ng ating pagsamba sa ating Panginoong Hesukristo. At nawa, tulungan tayo at patuloy tayong turuan ng Diyos patungkol sa mga katotohanan na ito sa ikauunlad, sa ikalalalim, at ikakataas ng ating pagsamba sa Kanya. But before that, tayo ho muna yung umawit. Hilingan natin ang ating tagapagpaawit na tayo pangunahan. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Uwinin po natin, The Bible Stands. Magsipo na po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. The Bible Stands. At isa yan sa mga paborito kong awitin, hindi lamang sa nilalaman nito, kundi ilustrasyon ng dapat tayo ay maingat, lalo na sa pag-handle ng salita ng Diyos. Because just a single letter
nag-iiba ang meaning. Pag inalis mo yung S sa dulo, the Bible stand. Yung pulpit yun. Yung pinagpapatungan ng Bible. The Bible stands, nakatindig ang salita ng Diyos. So again, sometimes just a single letter will have a great effect sa meaning at kailangan natin bigyan pansin yun sa tamang pag-handle ng salita ng Diyos. But that is not our lesson this morning. At walang iba, as we have said kanina, magpapatuloy tayo sa ating serye ng pag-aaral about worship, our greatest priority. At bago tayo tumulak, ay tayo muna ay manalangin. Let us pray. O aming amang Diyos, tunay, salamat po at pinupuri ka namin sapagkat ikaw ay buhay, ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos at ibang mga Diyos-Diyosan ay pawang bulaan at hindi tunay. May mga kamay na hindi nakakagawa, may mga paa na hindi nakakalakad, may mga mata na hindi nakakakita at bibig na hindi nakakapagsalita. Ngunit ikaw, o aming Diyos, ay nasa langit at ginagawa mo ang sang-ayon sa iyong kalooban. O, purihin ka sapagkat ikaw ay soberano. At tunay karapat dapat ka lamang sambahin, Panginoon. At nawa sa aming pag-aaral ngayong umaga, tulungan mo po kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. O Lord, kagaya ng panalangin ng mga awit, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. At kami ay mabago nito, kami ay patuloy na mahamon nito at maitulak kami, Panginoon, sa lalo pang tapat at katanggap-tanggap na pagsamba sa iyo. O Diyos, ikaw lamang maluwalhati at namin pong hinihingi ang iyong pagsiyasat sa amin sa anumang mga kasalanan at hindi wasto sa aming mga buhay, kaisipan, mga gawa at salita. Nawa, Panginoon, ipakita mo ito, i-expose mo ito sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, at ito ay magtulak sa amin sa pagsisisi at patuloy mo kaming biyayaan ng pagsusumikap sa paglaban sa kasalanan. At lahat ng ito, Panginoon, ay inadalangin namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, dumako tayo sa ating pag-review. Again, our study is about worship. It is our greatest priority. And ito yung ating pinaka-theme verse. And hopefully, bago matapos ang ating serye, ay makabisado natin ito. Psalm 29 verses 1 and 2, Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. And mag-segue lang ako ng kaunti doon sa camp. By the way, salamat ho sa lahat na nag-pray sa ating camp. It was a successful camp. Around 160 ang mga kabataan plus yung mga iba pang mga members ng iba't ibang mga churches na dumating doon at ilang mga kapastoran. At isa sa mga blessing ng ganung gawain ay yung question and answer. At isa sa mga naging question is yung kasalanan daw ba yung pagpapaplastic surgery? At again, wala tayong verse sa Bible, thou shalt not do plastic surgery. But ang pinunto, particularly nung sinagot ko ho yung tanong na yon, ang kabanalan ay maganda. Ang kabanalan, ang pagiging makadiyos ay maganda. So let that sink in, lalo na ho sa mga ladies. Hindi natin sinasabi na bawal maging maganda panlabas. Pero kung hindi yun lang, kundi ang pangunahin, as the Bible said sa 1 Peter chapter 3, ito dapat ang bigyan diin ng mga mananampalataya ay yung kagandahan na panloob. Walang iba kung hindi ang pagiging makadiyos. So just a segue na nabanggit dyan, yung beauty of holiness. Holiness is beautiful. So nawa, ang ating mga ladies ay maging convinced, and then guys, yung mga lalaki na attracted sa kabanalan, ang maa-attract sa inyo. That's a very, very wonderful thing. Sapagkat ang panlabas na ganda, mabilis na maluluma, pero ang totoong kabanalan, paganda ng paganda ng paganda. At habang umiidad, ay lalong nai-inlove si Mister sa kabanalan na meron ng kanyang misis. So again, that's just a segue natin at nawa ho ay maging blessing sa bawat isa. Well, pinag-aralan ho natin why study about worship. We gave 6 negative reasons na kailangan nating matutunan, matukoy talaga ang patungkol sa pagsamba. Baka maraming wrong focus nangyayari. Music has been equated to worship.
Madalas ang focus ay sarili, hindi ang Diyos. Ang worship ay nagiging synonymous sa music or sa kantahan. Feelings have become the standard, yung damdamin na, yung nararamdaman ang mahalaga, hindi na katotohanan. Entertainment had become the benchmark. Kailangan nakakatawa, kailangan fun, masaya. Yun ang inaano nila pagdating sa worship. Number 5, rituals have replaced real worship. Again, yung routine. And mga kapatid, kailangan natin mag-ingat dahil tayo mismo ay pwedeng mahulog dito. You can go to the routine this Sunday morning and not really worship God. So as we have pointed out, it is a continuous struggle. Magandang paalala sa atin yung sinabi ni Pablo sa Romans 7, when I desire to do good, evil is present with me. And worship is good. And when we desire to worship, there will be a constant force against it. Merong laban dito, ayaw ng kasalanan sa pagsamba sa Panginoon. At again, as we worship here, ay hindi tayo mag-cruise control na lang at magpapatangay na lang sa agos. There must be a consistent na pakikipaglaban at disiplina para itutok ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Number next, ignorance of biblical truths. Forget doctrine, gusto ko lang sambahin si Lord, gusto ko lang mahalin si Lord. And again, by just saying gusto mong sambahin si Lord, you are diving into doctrine. Why? Bakit si Lord? Bakit hindi ang iba? Again, hindi mo maidi-divorce, and we should not divorce or paghiwalayin ang malalim na katotohanan sa pagsamba sa Panginoon. And then positive reasons why we should study about worship. We were created to worship. Nilalang tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya. The reason we exist is to give glory to God. Number 2, we were commanded to worship. Tayo inuutusan ng salita ng Panginoon na sambahin ang Diyos. To not worship God is sin. To not worship God is offensive sa Panginoon. Just read Romans chapter 1 na they worship the creature rather than the Creator, and neither were they thankful, and that was offensive. Mas sinasamba nila ang nilikha kaysa lumikha at hindi sila mapagpasalamat at yun ay offensive sa Panginoon. Number 3, we were saved to worship. Kaya tayo iniligtas ng Diyos, hindi para sa ating mga sarili. That's just a byproduct, a benefit. But ang punto talaga ay maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. And then lastly, number 4, we were gathered to worship. Physically, as we gather, we come together on the Lord's Day. Tinipon tayo ng Panginoon at nakita natin sa bagong tipan, maging yung mga unang mananampalataya, they come together. And all throughout history hanggang ngayon, Christians come together to worship God. Inutos ng Diyos, wag daw pabayaan ang pagtitipon natin bilang mga mananampalataya. So again, these are positive reasons why we should study about worship. Last Sunday, pinag-aralan natin ang pinakamahalagang bagay pagdating sa pagsamba. Now, narito ang katotohanan. There are many things that may affect our worship. Primarily, our gathered worship. Kaya ho talaga very challenging. Yung iba ho sa inyo ay pumunta ngayong umaga na maaaring magkaroon ng issue pa sa bahay para pumunta rito. Maaaring sumakay ka ng jeep, tapos meron pang sumakay pagkatapos mo, naapakan ka. Naranasan niyo na naapakan ka nung sumakay sa jeep? Ay, naku, ang sakit. Tapos ano tawag dito? Bakya. Ano ba yun? Yung matigas, yung kahoy? Bakya. Batya, yung pinaglalabahan. Ang bakya, yung suot. Okay? Sakit. Patungo ka sa worship. Wala na. Ang daming pwedeng umepekto sa ating mga sarili, sa ating kongregasyon para sumamba sa atin. So again, there is always that struggle. And again, primarily our gathered worship. Pero with all the factors that may affect our worship, be it the music, be it yung lights, be it yung ambience, at kung ano-ano pa, or maaaring yung naglilid ng pagkanta, sintonado to. Or maaaring yung tumutugtog, nagkakamali. Or maaaring sa kabilang side, napakahusay. May danger din doon na
mapunta doon ang ating atensyon at hindi na sa Panginoon. So, there are many things na nakaka-affect sa ating worship. It is good to know that the most important factor is constant and unchanging. For example, sa ating pagsamba, mawala man ng aircon, magkaroon man ng mga pagbabago sa ilang mga programa, maybe an unforeseen incident or event na nagulat tayo, biglang nagkaroon, wag naman mangyari, biglang nagkaroon ng kudeta, wag naman mangyari. I'm not saying na meron, I'm just saying something, na bago tayo pumunta sa church, pumutok ang balita, nagkaroon ng matinding pagbabago. Pero merong hindi nagbabago. Yung pinakamahalagang bagay na pwede at dapat pa rin tumuloy ang pagsamba sa ating mga sarili, personal worship, and our gathered worship. Point, God is the single most important matter in our worship. And praise God, He does not change. Magbago man ang ating sirkumstansya, ang Diyos ay Diyos pa rin. Magbago man ang kalagayan ng ating kalusugan, kailangan at karapat dapat pa ring sambahin ang Panginoon. Magkaroon man ng pagbabago sa ating pinansyal na kalagayan, hindi man mangyari yung mga plano natin itong nakaraang linggo or for some reason that we are frustrated sa mga bagay sa paligid natin, hindi pa rin nagbabago ang Diyos. Siya'y karapat dapat pa rin sambahin. At ito ang malaking tulong sa atin pagdating sa pagsamba. Lalo na kung, for example, Saturday evening, nagkaroon ng problema sa bahay. Kung titingin tayo doon, well, paano tayo sasamba? I'm not saying na madali. Again, it's a struggle. Pero kung titingin tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng rason para sumamba. So siya ang rason, hindi ang ating sirkumstansya. Nawa ay lagi natin itong maalala pagdating sa pagsamba natin sa Panginoon, personally and corporately, yung sama-sama nating pagsamba. Now, ito yung ating pinaka-lesson ngayong umaga, Jesus Christ and our worship. Jesus Christ and our worship. Meron nang naging tanong sa, hindi ko naalala kung first or second nating lesson about worship, paano yung mga hindi Kristiyano na quote-unquote sumasamba sa Diyos? Paano natin ipaproseso yung sinasabi ng iba? 2 weeks ago, meron akong naging kausap, ang sabi niya, di ba pare-pareho lang naman yan, po talagang iisa lang naman, si Lord Ling lang naman yun, ang Diyos din naman. Paano natin ipoproseso yun? Lahat naman sumasamba sa Diyos, di ba? Paano natin titignan ang bagay na yun? Actually, sabi ko sa kanya, hindi po. Hindi pare-pareho. Hindi iisa. So atin tingnan ho, truth. No worship is acceptable to God apart from the mediation of Jesus Christ. Walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Panginoon, hiwalay sa pamamagitan, sa pag-mediate ng ating Panginoong Hesukristo. At ito yung truth na statement natin, and titingnan natin, ito ba'y totoo sang-ayon sa salita ng Diyos? God, let us just be reminded, God is not pleased with ritualistic and hypocritical worship. Hindi siya nalulugod sa ritual lang. We're just going through the flow. Hindi siya nalulugod sa panlabas lang na pagsamba. We can try and to have the most beautiful church building, to have the best church music, and to have the best church singing, and to have the best church service program. Now, God is worthy. Tama? Pero ang gusto ko makita ho natin, hindi yun kailangan ng Diyos. At hindi nalulugod ang Diyos at hindi yun pwedeng pamalit sa hindi tamang puso sa pagsamba sa Diyos.
Well, hindi tama ang puso ko, pero nasa tono naman ako. Hindi pa rin, hindi pa malit yun. Now, maganda kung nasa tono ka na, tama pa ang puso. Okay? Pero kung meron tayong uunahin, yung tamang puso. Again, let us be reminded sa sinabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 1 verse 13, bring no more vain oblations. Again, itong mga offerings. Actually, sino nag-utos sa mga Hudyo na mag-offer? Ang Panginoon. Pero sabi niya, huwag na kayong magdala ng offering. Huwag niyo nang gawin. Kasi hindi ito, wala itong katuturan. It's vain. Incense is an abomination unto me, the new moons and Sabbaths. Sino nag-utos niyan? The new moon and Sabbaths? Ang Diyos. The calling of assemblies, yung pagtitipon, sino nag-utos noon? Ang Diyos. I cannot, away with it. Away! Ayoko niyan. Ayusin niyo. Sa harapan ko yan. Ang sabi niya, it is iniquity. So kahit pala yung paggawa ng mga bagay na inutos ng Diyos, let us be very careful sa pakikinig niyo nito, ay pwedeng maging kasalanan. Ang Diyos na nag-utos itong mga bagay na ito. Pero ang sabi ng Diyos, itong paggawa ng mga bagay na yan ay iniquity. Even the solemn meetings, your new moons, and your appointed feasts, my soul hateth. Pwede pala mangyari na may mga taong nagsasama-sama and quote-unquote ginagawa ang utos ng Diyos, pero namumuhi pa ang Diyos. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, again, yung pag-spread ng hands, dalawa ang connotation, particularly sa Bible, it's either a spreading of hand to worship God or the spreading of hand to pray to God. The spreading of your hands, I will hide mine eyes from you. Lord, we praise you. Pero tatalikuran ng Diyos. Lord, we pray to you. Pero tatalikuran ng Diyos. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Yea, when you make many prayers, I will not hear. For your hands are full of blood. At pag tinuloy niyo yung pagbasa, there are namamayani ang injustice, namamayani ang ungodliness. So itong mga Hudyo ay napakagaling nilang gawin yung mga ritual. Pero sa buhay nila, sila ay malayo sa Diyos. Kuha ko ba natin? So hindi at ayaw ng Panginoon ng ritualistic lamang. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang bagay na ito. Hindi lamang yun, pamilyar na tayo, Matthew 15 verse 7, ye hypocrites. Well did Isaiah prophesy of you, saying, this people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Again, we might be saying and confessing sound theology. We might be singing very good songs of faith. Mamaya ho, hapon, meron tayong susubukang awiting isa. Napakagandang awitin. All creatures of your God and King. Gandang awitin. Kahit napakaganda pa nung awitin, pero kung yung puso ay malayo, ang sabi ng Diyos, ipokrito. Hindi totoo. So ang Diyos ay hindi madadala. Maaaring makumbinsin natin ang ating sarili, maaaring makumbinsin natin ang iba, na, huy, talagang si bro, si sis, talagang give na give sa pagsamba kay Lord. Pero alam ng Diyos ang kalagayan ng puso natin.
Alam ng Diyos. Now, again, ang pinakapunto natin, Christ and our worship. So, hindi pwede yung panlabas lamang. At makikita natin sa lumang tipan, ang pattern sa lumang tipan na ito, Old Testament worship is mediated by the priest in the temple. Maging ang pagsamba ng bayan ng Panginoon, nung nasa ilang sila doon sa tabernacle, nung nasa city na sila, nasa Jerusalem na sila, nahandun na yung temple, nung build na yung temple, at sa pagsamba nila, it's always through a mediator, particularly from the tribe of Levi, particularly ang pamilya ni Aaron, the priest. For example, sa Leviticus chapter 16 verse 3, nung binigay ng Diyos yung kautusan patungkol sa mga alay, particularly sa sin offering, ang sabi ng Diyos, "Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering." Sino daw ang pupunta sa holy place? Not the people. It's Aaron. Siya ang papasok, hindi lahat. Sa pagsamba sa Panginoon sa labas, nasa labas ng templo ang mga tao, tatanggapin lang doon sa tarangkahan ng templo yung alay, at yung alay na yun ay merong magpapasok. Hindi ka pwede bang ako? Gusto ko ako mag-worship kay God, ako personally? No. It's always through a mediator. Verse 5 ng Leviticus 16, "And he," si Aaron, na high priest nung time na yon, "shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids." Hindi yan bata. Okay? Makita nyo, kids. Hala. No, 2 kids of the goats. Okay? Ang batang kambing, ang tawag ay kid. Okay? 2 kids of the goats for a sin offering and 1 ram for a burnt offering. Again, kukuha siya mula sa kongregasyon. Hindi yung kongregasyon ng diretsong mag-aalay. Hindi pwedeng, ayoko pumunta sa temple, pipila pa ako doon, dito na ako mag-aalay sa bahay. Hindi pwede. You will go through the priest. Ang sabi sa verse 15, "Then shall he kill the goat of the sin offering that is" what? "For the people." So yung sin offering ng mga tao, merong gumagawa, merong namamagitan para sa kanila. And by the way, pag binasa niyo yung buong chapter na yan, una muna mag-aalay si Aaron para sa kanyang sarili. Sapagkat si Aaron din naman ay isang taong makasalanan. Okay? So muli, and bring his blood within the veil to do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. So muli, ang punto lang ho natin dito, Old Testament pattern na ito, meron namamagitan. Hindi pwedeng dumiretso tayo sa Diyos. Merong namamagitan. Note, an offering not through God's appointed mediator is an offense to God. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng sa bahay lang ako, haba ng pila. Mas komportable. Now, I'm not saying na hindi pwedeng sumamba sa bahay. Particularly sa context ng panahon natin ngayon. Nakuha niyo ba? Naalala niyo sa John chapter 4, binasa natin, sabi ng Panginoong Yesus sa Samaritan woman, darating ang time na hindi sa Jerusalem at hindi sa bundok na ito. So it's not, hindi na usapan ng geographical location pagdating sa pagsamba. So at hindi yung geographical location ng ating pinag-aaralan, ang binibigyan punto natin dito, merong mediator. At merong sikat na example sa lumang tipan, walang iba kundi si King Saul. Kung sa hindi nakakakilala si King Saul, siya ang unang hari ng bayang Israel, siya ang hari bago si Haring David, at meron siyang ginawa na nasa makikipaglaban sa gera. Nakaporma na ang mga sundalo ng Israel at laban sa kalaban nila, at bago dumating ang sagupaan ay mag-aalay muna. Mag-o-offer muna sa Panginoon. Lang merong problema. Late si Samuel. Late. Para bang pambihira. 9:00 na, wala pa si Brother Paul. Parang ganoon ang dating. At ang sabi, ano nangyari? Verse 12 ng 1 Samuel 13. Therefore, nung dumating na si Samuel, kinastigo niya si Hari. Bakit mo ginawa yan?
Nagbigay ng pagrarason si King Saul. Sabi niya, "Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering." Bayani pa ang dating ni King Saul. Napilitan lang talaga ako na gawin ito eh. Kasi late ka. Parating na yung kalaban eh. Hindi pa kami nakakatawag sa Diyos at hindi pa kami nakakapag-offer sa Diyos. Parating na yung kalaban, wala ka pa. Di napilitan ako, gawin ko na. Anong tugon ni Samuel? "And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly." Thou hast done foolishly. Let's say na sincere si Saul. Sincere siya. Talagang taos-puso dahil gusto niya lang at hindi niya alam kung darating si Samuel. Taos-puso niya, gusto niyang gawin. Pero sincerity is not enough. Nako ho ba? Ang pagiging sincero natin sa mga ginagawa natin ay hindi sapat. Ang tanong ay, yung bang ginagawa natin ay sang-ayon sa salita ng Diyos? Nakuha ho ba yun? Hindi sapat na sincere. Hindi talagang ginagawa ko to para sa Diyos. Hindi, ang tanong, ito ba ay inutos ng Diyos? So pagkatapos gawin ito ni Haring Saul, ang nirebuke siya ni Samuel, ang sabi ni Samuel sa kanya, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God." Sapagkat ang utos ng Diyos, ang gagawa lang ng pag-aalay sa Diyos, ang gagawa lang ng priestly office ay walang iba kung hindi ang propeta ng Panginoon, ang priest ng Panginoon, hindi hari. Divided ang mga office noon, prophet, may priest, and may king. At salamat sa Diyos sa ating Panginoong Yesus, nasa Kanya lahat ang tatlong ito. Pero nang himasok si Haring Saul, siya ay king. Okay? King. At pinanghimasukan niya ang opisina ng priest. Thou hast done foolishly. So again, ang punto ho natin, sa Old Testament laging may mediator sa pag-worship sa Diyos. Nung in-establish na ng Panginoon, of course, bago tawagin ng Diyos si Abraham, wala pa ang bayang Israel, wala pa noon, pero after noon, nung nag-establish na ang Diyos, tinawag niya na ang tribe of Levi para sa gawain na yon. Ang kalooban ng Diyos is always through the priest, the mediator. So, ang punto natin, pagdating sa bagong tipan, paano ang pagsamba sa bagong tipan? Okay? The mediating office of the Old Testament priest in the temple is now obsolete. Tapos na. Hindi natin kailangan ng mga taong priest na mamagitan sa atin at sa Diyos. Bakit? Because Christ, the believer's great high priest, is our eternal mediator to God. Dahil meron na tayong tagapamagitan. At ang ating tagapamagitan sa Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus na namatay, muling nabuhay, at forever na nabubuhay at hindi nagbabago. So hindi siya pwede at hindi na siya mapapalitan. Siya ang tagapamagitan natin sa Panginoon. Malinaw ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 19, "Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest." Woo! I hope na connecta nyo. Kanina binasa natin sa Leviticus, ang papasok lang sa holiest, sa holy place, ay walang iba kundi ang priest. And what a great privilege sa atin sa bagong tipan. Could you imagine, again, ito ay Book of Hebrews, kung gaano ito, sa termino natin ngayon, mind blown. Itong sinabi ng writer ng Hebrews. Ano? Papasok tayo sa holiest? But before that, before Jesus Christ, for thousands of years, hindi pumapasok ang mga Hudyo sa holy place. Ang pumapasok lang ay yung mga priests, yung mediator. Now,
Papasok lang ba tayo dahil magaling tayo? Papasok ba tayo dahil karapat-dapat tayo? Ang sabi ng writer ng Hebrews, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest, bakit tayo may katapangan na pwede tayong dumirekta sa pagtawag sa Panginoon? By the blood of Jesus. Dumadaan tayo kay Jesus. At isa ito sa mga katotohanan, that's why we pray in Jesus' name. Hindi yun magic word. We go to the Father through the Son. And let me add, through the Son only. Hindi through Apostle Paul, hindi through Apostle John, hindi through sino mang mga apostol, hindi through Mary. No, we go through the Lord Jesus Christ. Verse 20, by a new and living way, may bago ng daan, hindi na katulad ng lumang tipan. By a new and living way, which He had consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. And if you remember, kakaalala lang natin itong mahal na araw. Ano nangyari nung namatay si Jesus sa krus? Yung napakakapal na kortina doon sa templo na naghahati doon sa holy place and the Holy of Holies, nahati sa gitna. Ibig sabihin may access na sa Diyos. Walang iba kung hindi si Yesu Kristo. Verse 21, and having an high priest over the house of God. Ito yung malaking pribilehiyo at dakilang katotohanan na meron tayo at dapat alalahanin natin sa pagsamba sa Diyos. Yes, mag-aalay tayo sa Diyos. Pero yung pag-aalay natin sa Diyos ay sa pamamagitan, yung paglapit natin sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. That's the great connection of our worship and the Lord Jesus Christ. That's why sinabi natin kanina, walang pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos na hiwalay kay Jesus. Hindi po pwede. John chapter 14 verse 6, alam natin ang talatang ito. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Our prayers, our worship, our singing, our thanksgiving, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay maaari lang natin gawin at makakabigay puri lang talaga sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 1 Timothy 2:5, malinaw, for there is one mediator, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Meron lang isang tagapamagitan, wala nang iba. Kung gusto mo mag-apply, sorry, hindi bakante ang posisyon. At siya ay hindi mababakante sapagkat He ever liveth to make intercession for us. No sincerity, no ritual, no program or sacrifice will be acceptable to God apart from Jesus Christ. Or Paul, kahit sincere, yes. Dahil hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi dadaan kay Kristo. Ano mang ritual, okay? Minsan may mga ritual na pag pinagmasdan natin, kahit pinagmasdan mo palang ritual, kinanindigan ka ng balahibo. Anumang ritual, anumang programa na gawin pagdating sa pagsamba, anumang sacrifice. Pero Paul, wala akong pera, pero itong iaalay ko kay God, ang dugo, wag mong gagawin. Wag mong gagawin. Anumang sakripisyo, hindi magiging katanggap-tanggap sa Ama, kundi sa pamagitan ng anak. At again, hindi ito bago. Sabi ng 1689 London Baptist Confession, yung LBC yan, hindi yung pinapadalahan yun, no? London Baptist Confession of Faith. Noong 1689, nagtipon-tipon ng maraming mga pastor at theologians, particularly mga Baptist, and they hammered out ang mga
doktrina patungkol sa maraming bagay sa mga salita ng Panginoon. At pagdating sa pag-worship sa Diyos, ito ang sabi nila, religious worship is to be given to God, the Father, Son, and Holy Spirit, and to Him alone, not to angels, saints, or any other creatures. And since the fall, not without a mediator, nor in the mediation of any other, but Christ alone. Hindi natin at hindi pwede tayong lumapit sa Diyos diretsa. Nakakalapit lamang tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. It's always through our Lord Jesus Christ. So isang magandang gawin, naalala niyo yung hamon natin lagi na paghahanda sa pagsamba? Be it Saturday evening bago tayo matulog, bago tayo mag-prepare papunta dito sa church, or be it mamaya pagkatapos ng ating announcement at meron tayong sandaling panahon ng paghahanda sa pagsamba, let us be reminded of this truth. Hingin natin ang tulong, Lord, gusto kong mag-alay sa iyo ng pagsamba at ito'y sa pamamagitan na kinikilala ko na sa pamamagitan lamang ni Jesus na sinugo mo na tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak, Diyos na nagkatawang tao. Tulungan mo kong ialay ang pagsamba na ito sa iyo. So again, no worship of the unsaved. Therefore, kailangan natin ilagay pala yun. Therefore, dahil sa katotohanan ito, no worship of the unsaved is acceptable to God. Walang pagsamba ng hindi ligtas. Walang pagsamba ng hindi Kristiyano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. So doon sa tanong na, Brother Paul, ang daming worship service, sigurado, libong churches all around the world ang kasabay nating nagdadaos ng worship service ngayon. Libo. Pero sad to say, marami ang hindi totoong Kristiyano. Bakit? Ang hindi ligtas ay hindi nagmamahal sa Diyos. Bakit siya sasamba sa Panginoon? Ang mga hindi ligtas, ang hindi Kristiyano, ay kaaway ang Diyos. Bakit sila sasamba sa Panginoon? Ang sabi na salita ng Diyos, Romans 8:7, because the carnal mind, at ang tinutukoy dyan ay ang kaisipan ng hindi ligtas, ng hindi Kristiyano, is enmity against God. Rebelde laban sa Panginoon, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayaw niya magpasakop sa Diyos. Kaya ang sabi, so the they that are in the flesh cannot please God. Mga kapatid, sana naalala yung pinag-aralan natin Romans 8, meron lamang dalawang klaseng tao sa mundo. It's either you're in the spirit or you're in the flesh. It's either you're Christian, you're saved, or you're not. It's either tinatahanan ka ng banal na spirito o hindi. Kung wala sa iyo ang banal na spirito, you're in the flesh. And they that are in the flesh cannot. Kahit humiga ka pa dyan sa kalsada ng tapat ng alas 12 ng tanghali at ito ang pagsamba ko kay Lord. Kahit lumakad ka ng paluhod ng may munggo. Kahit magpapako ka pa ulit. Paulit-ulit-ulit. Ang pagsamba ng hindi Kristiyano ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat hindi ito dumadaan kay Hesukristo. Gaano ka man ka-emosyon, gaano man kadami ang luha, gaano man ka-sincero. Kaya sana maalala niyo, sabi ko kanina, magkakaroon ito ng epekto pag nakikinig tayo sa iba na, di ba pare-pareho lang naman yan? Iisang Diyos lang naman ang sinasamba. Pare-pareho lang naman yan. Kaya makarinig natin ngayon, hindi pare-pareho. Kasi may malaking relihiyon dito sa ating bansa, nagtuturo si Jesus ay tao lamang. Pareho ba yun? May relihiyon dito sa ating bansa, nagtuturo si Jesus ay mababang Diyos na nilalang. Diyos pero mababa. May nagtuturo pa, kapatid siya ni Lucifer. Again, hindi pareho. At hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba ng hindi mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. At best, Brother Paul, paano yun? Nasa worship services sila, nasa churches sila, at sinasambit nila ang pangalan ng Panginoon. At best, unbelievers
can show outward worship. Yun lang ang pwedeng gawin ng hindi mananampalataya. Panlabas na pagsamba. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, may mga tao, they have the form of godliness. The forma. Pag tinignan mo, wow, mukhang makadiyos. But they're denying the power thereof. At sadly, marami ang ganun. At sana, pero ayokong dayain ang aking sarili. Sa malamang, dito ngayon, merong ganun. You are in this worship service. Pero ikaw ay hiwalay kay Kristo. Hindi ka patunay na mananampalataya ni Jesus. Alam mo ang pangalan ni Jesus, lumaki kang naririnig ang pangalan ni Jesus. Lumaki kang naririnig na siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, pero alam mo lang, nangyari na ba sa iyo yun? Naalis na ba ang kasalanan mo? Tama? Kinakanta? Kordero ng Diyos na nag-aalis. Sabi ko nga minsan sa isang Bible study, sa burol burol ng patay, sabi ko, itong kanta ho ba ito ay kanta pa rin o totoo na sa iyo? Naalis na ba? Nahugasan ka na ba? Nanampalataya ka na ba talaga sa Ebanghelyo ni Kristo na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan, muling nabuhay para iligtas ang makasalanang kagaya mo? Naging totoo na ba sa iyo? Totoo ka na bang sumampalataya kay Jesus? Kung hindi pa, hindi ka makapag-aalay ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Mahalaga, our worship is acceptable only through the person and mediating work of Christ in our salvation. Ang ating pagsamba sa Diyos ay katanggap-tanggap lamang sa Panginoon sa pamamagitan lamang ni Jesus at ng kanyang ginawang kaligtasan. Yung kanyang gawain ng pamamagitan sa atin at sa Diyos. Number 1, tignan natin, letter A, the person of Christ and our worship. The person of, sino ba siya? Kung nyo naalala, worship is a response to who God is and what He has done. Yan ang pagsamba. Ang pagsamba ay hindi actually yung paggawa ng mga ritual. Ang pagsamba ay tugon. Tugon kung sino ang Diyos. Tugon kung ano ang ginawa ng Diyos at pagbibigay ng papuri na karapat-dapat sa Kanya. In short, worship is a response to right and clear theology. Tungkol sa mga katotohanan ng Panginoon. Point. Ito yung, kaya ko sinabi ho yan, Jesus Christ clearly reveals to us the Father that we may worship Him. Again, sana wag niyong alisin. Ang pagsamba ay pagtugon natin kung sino ang Diyos at ano ang Kanyang ginawa. At ano ang pinakamalinaw na paghahayag ng Diyos kung sino siya. Si Jesucristo. Kaya kung gusto natin talagang lumalim sa pagsamba, kailangan nating lumalim sa pagkilala kay Jesus. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, Hebrews chapter 1 verse 1, God who at sundry times, different times, and in diverse manners, different ways, spake in time past unto the fathers by the prophets. Pagdating sa verse 2, hath in this last day spoken unto us by His Son. So nung nakaraan daw, nung lumang tipan, iba't ibang paraan nakikipag-usap ang Diyos. Pero ngayon daw sa bagong tipan, paano siya nakipag-usap, paano siya nakipag-communicate sa atin? It is through His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Pagdating sa verse 3, and I hope mag-gets natin ito, pagdating sa verse 3, who? Sino yung pronoun na who? His Son, Jesus Christ, who being the brightness of His glory. Woo! Siya ang kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Ama. Oh, mga kapatid, hindi pwedeng tao lang si Jesus.
At hindi lang yun, the express image of His person. Na para mas ma-appreciate natin, basahin natin sa ESV. He, Christ, is the radiance of the glory of God. Gusto mong, meron mga tao, gusto kong makita ang Diyos, makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayan si Jesus. Diyos na nagkatawang tao. He is the exact imprint of His nature. Pag pinag-aralan niyo yung word na nature, it means His essence. He is the exact. Hindi siya kaiba. Parehong-pareho. Halimbawa, may bote ka ng tubig dito. Anong bumubuo sa tubig? H2O. Meron ka pang isang boteng tubig dito. Anong bumubuo doon? H2O din. Hindi magkaiba. It's the exact essence. Hindi mas bababa. Hindi class B. At lalong hindi tao lamang. He is the exact imprint of His God's nature, of God's essence. So, hindi pwede na mas mababa ang pananaw kay Jesus. Ang sabi ng salita, hindi ko na nailagay, ang they that glorify the Father must also in the same way glorify the Son. Hindi ko ma-quote exactly yung talata, pero sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano mo niluluwalhati ang Ama, ganun mo din dapat luwalhatiin ang anak. At hinahamon ko ho yung kamag-anak namin. Madalas kong hinahamon yung kamag-anak naming Iglesia ni Cristo. Ito, sabi ng Bible, yung binibigay mong pagsamba sa Ama, dapat pareho ng sa anak. Kaya nyo bang gawin yan? Lagi niyang iniiba ang usap. Hindi nila nasasagot. Lagi ko tinatanong sa kanila, di ba sa Bible, ang Diyos lang ang dapat sambahin, ang Diyos lang ang dapat sahin? Malinaw yun. Nung sinubukang sambahin ni Juan yung anghel, sabi ng anghel, wag mo ko sambahin, ako di lingkod kagaya mo. Ang sabi ng anghel kay Juan, worship God. Tanong ko doon sa Iglesia ni Cristong kamag-anak namin, si Jesus ho ba, tao o Diyos? Sabi niya, tao. Sinasamba niyo ba? Oo. Ba't sumasamba kayo sa tao? Please be consistent. Kung si Jesus ay tao, tigilan niyo ang pagsamba kay Jesus. Hindi siya karapat-dapat sambahin. Kahit anong espesyal na tao siya, hindi siya karapat-dapat. Yung ang anghel hindi pwedeng sambahin. Well, naiiba tayo ng ang punto, kung gusto mong lumalim ang pagsamba, at hindi natin maaalis ang pagsamba. Ang worship ay tugon kung sino ang Diyos. At ang pinakamaliwadag na kapahayagan ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth not half, not some, not most. In Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Si Jesus ay hindi 1/3 na Diyos. Huwag niyo isipin na ang Diyos ay hati sa tatlo. 1/3 ang Ama, 1/3 ang Anak. No. Buo. Paano yun, Brother Paul? Yes, hindi kaya ng isip natin. For in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Sabi ng John 10 verse 30, I and my Father are one. Now, dalawa lang ang pwedeng tugon. It's either sasama ka sa mga tao sa verse 31, then the Jews took up stones again to stone Him. It's either luluhod ka kay Jesus o babatuhin mo siya. So sinabi ni Jesus, I and the Father are one. Dalawa lang ang pwedeng tugon. It's either luluhod ka kay Jesus o babatuhin mo siya dahil siya'y tao lamang at inaangkin niyang siya'y Diyos. So the person of Christ and our worship, napakalaking bahagi at hindi pwedeng mawala. Ayan dahil ang pagsamba natin ay tugon kung sino ang Diyos at ang pinakamaliwanag na kapahayagan ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. John 14 verse 8,
Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus said unto him, Have I been so long with time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. Now, hindi yan oneness. Yung iba, ginagamit ang talatang ito para sa oneness theology or Unitarianism. Alam niyo yung oneness theology? Ang Ama ay ang Anak, ang Anak ay ang Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu ay ang Ama. Ang paborito kong halimbawa ho dyan, dun sa bahay sa likod, anak ako ng nanay at tatay ko. Sa bahay namin dun sa likod, dun sa bahay dun pa sa likod, anak ako ng nanay at tatay ko. Dito sa bahay, sa likod ng pintuan nito, tatay ako. Dito sa loob ng church, pastor ako. So anak, ama, pastor. Depende kung nasaan. Ang theology niyong iba, pag nasa langit siya ang ama, pag nasa lupa siya ang anak, pag nasa buhay ng mga mananampalataya, siya ang Banal na Espiritu. Hindi ho ganun. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ng He that hath seen me, hath seen the Father. Paano nangyari yun, Brother Paul? Because He is the exact imprint of His nature. Hindi siya kaiba. Because in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. How sayest thou then, show us the Father? So muli, si Jesus at ang ating the person of Christ and our worship. Next point, through Christ alone, we can offer acceptable worship to God. Sa pamagitan lamang ni Jesus, makakapag-alay tayo ng katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Yes, we have read from Hebrews chapter 10. We have boldness to come into the holiest through His blood, sabi ng salita ng Diyos. Ang sabi ng 1 Peter 2 verse 5, ye also, kayo din naman, as lively stones, are built upon a spiritual house, an holy priesthood, to offer up what? Spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. So anumang pag-aalay ng ating papuri, pagsamba, anuman, even yung ating offering, singing, praying, lahat ng paraan ng pag-aalay natin sa Diyos, ito ay acceptable lamang sa Diyos by Jesus Christ. Kasi siya yung tanging tagapamagitan. Hebrews 13 verse 15 ang sabi, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. So hindi nagbabago. Hindi, well, noon ganun kay Jesus, pero ngayon pwede na sa iba. No. It's continually through Jesus Christ. We offer sacrifice to God. We offer praise to God. We worship God continually through the Lord Jesus Christ. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Yung pagpupuri natin sa Kanya, yung pagpapasalamat natin sa Kanya, ito ay pwede at dapat lamang gawin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. As I've said nga kanina, every time we end our prayer in Jesus' name, it's not a magic word. It's a recognition of this truth na sa pamamagitan lamang ni Jesus. Colossians 3 verse 17, and whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father, how? By Him. Ano man ang ginagawa natin? It's through Him. It's by Him. So dito tayo matatapos. Sana makita ho natin, at again, yung sagot doon sa tanong na maaari nagiging tanong sa ating, paano yung mga ginagawang pagsamba ng mga hindi mananampalataya? Paano yung mga may ibang paniniwala patungkol sa Ebanghelyo, patungkol, I'm not saying na yung pagsamba lang ng Baptist ang katanggap-tanggap sa Diyos. No. Hindi yun, sana makita nyo, hindi by religion. Kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tamang at tanging pagsamba at nakatanggap-tanggap sa Diyos. Dito tayo matatapos. Meron ho bang
may tanong? Question? Sa online ho, baka merong tanong sa comment section. Meron ho ba? Ayun, si Brother JSNL, si Brother, ano? Bro, good morning po. Sa Old Testament, yung pag-aalay na ginawa let's say, si Abraham, yung mga patriarchs, paano natin siya masasabi na through Jesus Christ nila ginawa yung mga pag-aalay nila or worship nila sa Panginoon? Yeah, very good question. Ano? Isang pattern na makikita sa salita ng Panginoon. Let's go back, way back sa unang dalawang magkapatid, si Cain and Abel. Merong pag-aalay. Though wala tayong basihan, wala tayong nababasa na may binigay ng utos sa kanila ang Panginoon. But there are two kinds of offering, yung ginawa ni Cain, yung ginawa ni Abel. At madalas na po-portray na para bang inihain ni Cain ay bulok, tira-tira. Wala tayong data about that. Pero ang inialay ni Abel ay isang hayop, tupa. At again, all throughout the scripture, consistent, it is the picture of our Lord Jesus Christ. Pagdating kay Abraham, inialay niya ang kanyang sariling anak, nag-iisang anak, pero hindi pinatuloy ng Panginoon. At ang sabi ni Abraham, God will provide himself a lamb. At nandun, biglang may sumulpot na at yun yung inalay. Again, so all throughout, merong pamalit. At ang isang consistent na katangian ay merong dugo. At lahat ng ito ay pumuturo sa mangyayari sa ating Panginoong Jesus sa krus. So again, ang revelation ng Panginoon is progressive. Palinaw ng palinaw, paklaro ng paklaro ang pagre-reveal ng Diyos. We have a greater revelation. Ngayon, alam natin sa bagong tipan na ang lahat ng ito ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. So in that way, ay masasabi natin na yung mga pag-aalay nila ay sa pamagitan pa rin, nakatingin pa rin, nakaturo pa rin. Though they have a limited revelation na pinigay sa kanila ng Diyos, but as they believe God, kagaya ni Abraham, he believed God, it was counted for him for righteousness. So sa doon paraan sila mag-aalay sa Panginoon through the Lord Jesus. Sumasamba sa through the Lord Jesus Christ. Brother Daryl? Ayun po. Question ko po. Minsan naririnig ko maging sa ilang mga iglesia na kapag mangangaral na, magpipreach na, ang minsang intro or pag-introduce ay dadako na tayo sa pinaka-importante na parte ng ating pagsamba o ng programa, which is yung preaching. Ano pong masasabi ninyo doon sa sa phrase na yun? Dapat ba natin na sinasabi or dapat ba natin na ibinibilang ang pangaral na pinaka-importante na parte ng ating pagsamba? Ang maising sagot ho dyan ay yes. Natutokso kung tapusin doon. Pero yes, we can qualify. Though lahat ng ginagawa ho natin ay bahagi ng pagsamba. We can summarize it sa 4 na P. Through prayer, through praise, yung ating pag-awit, through partnership, yung ating pagkakaloob, and through proclamation. And that is the teaching and the preaching of the Word of God. Kung gusto yung dagdagan pa, through fellowship. Para maging consistent na P, fellowship ba? Fellowship. Again, sa Acts chapter 2. So, ang punto, bakit natin sinasabi ang pinakamahalaga? Again, kung iduduktong natin sa huling punto natin, ang pinakadakilang revelasyon ng Panginoon ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At nabasa natin sa Hebrews chapter 1 kanina, paano ngayon nagsasalita ang Diyos sa atin? He, in the last days, has spoken to us
through our Lord Jesus Christ, through His Son. And then, makikita natin sa salita ng Panginoon when the Scripture, when the Bible is faithfully preached, okay? Pag naipapangaral at naituturo ng tama at matapat ang salita ng Diyos, it is the Word of God. So dahil sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos, mas naririnig natin ang katotohanan ng Diyos, mas nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos, mas nakikita, mas nakikilala natin ng Diyos, then therefore, ay ito ang isa sa pinaka-epektibo at pinakamaganda at pinakamataas na paraan at let's say, yun nga, pinakamahalagang parte ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi dahil sa pastor, kundi dahil mas nahahayag ang Diyos, mas nahahayag ang katotohanan ng Diyos. Ganun din sa pag-aawitan. That's why maingat tayo sa ating pag-aawitan. We are very selective sa ating mga kantang inaawit. Hindi basta maindak. It's more on nakafocus tayo sa mga kanta na nagtuturo sa atin kung sino ang Diyos, ano ang ginawa ng Diyos, at nawa ang tugon ng ating puso ay papuri sa Panginoon. So in that way, we can, kung lalagyan natin ng hierarchy, yes, lahat ng yun ay bahagi ng kabuuan ng ating pagsamba sa Panginoon, pero kung ilalagay natin sa hierarchy, nasa pinakataas ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-utos nito, dahil ito ang pinaka mas epektibo na ibinigay ng paraan ng Diyos para maunawaan ng mga tao, mas makilala ng tao ang ating Panginoon. Okay? So, salamat po doon sa tanong. Puntahan ko lang ho, may nag-text ko sa akin, particularly si Brother Boy. Ang sabi niya, okay lang ba kung ang pastor sa pagsamba ay hindi pala tunay na Kristiyano? Siyempre po, hindi okay. Ano ang dapat gawin ng mga tunay na Kristiyano na dumadalo dito? Una, kung of course, magkakaroon ng, paano nila nasabing hindi tunay na Kristiyano yung pastor? Okay. Now, let's say na meron talagang ebidensya. At sa bagong tipan, ang isa sa mga ebidensya ay kasalanan, yung buhay ng kasalanan na tuloy-tuloy na hindi kumikilala sa disiplina. Ang unang dapat gawin ay kausapin mo siya, go and tell him. If he will not listen, magsama ka ng saksi. At kung hindi pa rin ihaharap siya sa buong church. Okay? Ang sabi ng Bible, against an elder, receive not any accusation but before 2 or 3 witnesses. Again, may mga steps na nilagay ang Panginoon. Now, sadly, kagaya nung fellowship namin doon sa camp, merong isang pastor that by profession, abogado siya. Hanggang ngayon, practicing lawyer siya, pero pastor siya. At sad to say, hindi kaunti ang mga predator. Hindi pastor, kundi predator. Na talagang dapat nasa kulungan. Dahil meron silang mga ginagawa na dapat silang makulong. Pero nakakalungkot sapagkat ang mga churches ay hindi tinuturuan kung paano didisiplinahin ng pastor. Dati akala ko biro lang, pero sa words nitong abogado na ito, at tinanong ko sa kanya, verbatim po yan, nasa bylaws talaga ng church. Sabi niya, oo. Number 1, the pastor is always right. Number 2, ano yung number 2 word natin? The pastor is always right. If you think that the pastor is wrong, go back to number 1. And then number 3, the pastor cannot be subject to church discipline. So pag may ginawang kalokohan ng pastor, sangayon dun sa bylaws na inakda ng pastor, walang pwedeng magawa ang church. Sabi ko, kaharap ko yung abogadong pastor, sabi ko, the pastor is always right. Kahit ang anghel hindi kayang sabihin yun. Demonyo lang ang pwede magsabi nun. At kasinungalingan yun. Sana ho maging maliwanag sa church na ito. Pag ang pastor ay may kasalanan, pwedeng ipailalim at dapat ipailalim sa disiplina ang pastor. Hindi above ang pastor sa disiplina. So, anong dapat gawin? Idaan sa disiplina. Now, kaya ko sinabi yon dahil may mga churches
na hindi tinuturo at actually may protection ang pastor mula doon. Kung ganun ang bylaws ng church, may papayo ko ho na umalis na lang. Nakakatakot. Kahit ang presidente pwedeng i-impeach. Tama? Ay, naku. Next na question. If a true Christian ay nagpapatuloy sa ilalim ng pastor na unsaved, okay lang ba yun? Again, kung kumbinsido sila na hindi save yung pastor at kung ginawa nila yung step ng discipline, kung susunod sa step ng discipline, hindi sila mapapailalim doon sa pastor na yun. Now, kung walang paraan at again, minsan nakaset up ang ano bang tamang salita? Nasalaula ang church na walang church discipline at hindi pwedeng i-disiplina ang pastor. Ang pinakamaganda ho na advice ko nga ay umalis na lang doon sa church na yon. Hindi ho okay yun. Pleasing ba sa Panginoon yun? Hindi ho. Ano kaya ang will of God na dapat gawin ng tunay na Kristiyan? As we have said, dumaan sa steps na sinabi ng salita ng Panginoon ng disiplina at kung walang paraan na mangyari yun ay pagkatapos ma-exhaust ang mga kaparaanan na yun ay humanap ng ibang iglesia na kung saan merong tapat na manggagawa na hindi masyadong believe sa sarili. The pastor is always right. Biruin niyo yun. At kung gaano nila binababoy ang maraming mga churches, nakakalungkot. So, mag-ingat ho tayo sa bagay ho na yun. Kung wala ng tanong, meron ho ba? Baka meron pa isa? Kung wala na, tayo idadako sa ating break time at magkaroon tayo ng announcement mamaya. May church meeting ho para tayo mamaya pagkapara ho sa ating outing. Let's pray. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa salita mo at patuloy mo kaming gabayan, hindi ng aming mga sariling pamantayan, hindi sa aming mga damdamin, kung hindi ng iyong salita, ng iyong katotohanan. Muli, Panginoon, tulungan mo kami na tunay nga masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Ihanda mo kami, turuan mo kami, bantayan mo kami. At nawa, sa biyaya mo ay makapag-alay kami sa iyo ng tama at katampatang pagsamba sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dako tayo sa ating break time, 10:05. Ay babalik ho tayo para sa ating worship service. God bless po.